Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa, napakaganda ng ipinapaalaala at ipinaparating sa atin. Mula sa unang pagbasa hango sa sulat sa mga Hebreo, dito ay ipinapaalaala sa atin ang kahalagahan ng pagsisikap na makasunod sa ating Panginoon. At sinasabi dito, ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. Wala sang anumang hinahangad na masama sa ating lahat. Sa mga tao, ang hangad ng Diyos na ito ay tayo ay mailigtas. Kung sinasabi ng unang pagbasa na meron tayong batas na tinanggap sa Diyos at ito ay naisulat sa bato, yung 10 utos ng Diyos, di ba? Alam nating lahat na ito ay naisulat sa bato. Sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus, hindi na lamang sa bato nasusulat ang batas ng Diyos. Sabi ng unang pagbasa, ang batas ng Diyos sa bagong tipan ay isusulat sa puso ng tao. Ibig sabihin, kinakailangan tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, na hindi natin sa tatawagin bilang isang Diyos na parabang napakalayo sa atin. Sa bagong tipan, ang sinasabi sa atin, ang Diyos ay kasakasama natin, nasa piling natin, nasa gitna natin. At kung ito ang Diyos na tinuturo sa atin sa bagong tipan, dapat tayong magkaroon ng relasyon, pakikipagrelasyon na personal sa Kanya. At sa ganitong paraan, tayo ay tunay na kalulugdan ng Diyos. At kung tayo ay magkaroon na ng tinatawag na personal na relasyon sa Diyos, magiging madali na sa atin ang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Kanya. Sapagkat susunod at maglilingkod lamang tayo sa Diyos kung malinaw na meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka yung mga kapatid na parabang napakahirap para sa kanila ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Kasi ang isang tanong, mayroon ba silang personal na pakikipagrelasyon sa Diyos? Kasi maaaring sila ay nagdarasal, sila ay nagsisimba, pero yung personal na pakikipagrelasyon kulang. Kaya pagdating sa pagbibigay ng sarili, sa pagsunod at paglilingkod, hindi rin makapagbigay ng buong sarili. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung papaanong sa kanyang kagustuhan na makasama at makibahagi ang tao sa misyon ng ating Panginoon. Tumawag siya ng 12 tinawag niyang mga apostol. Makakasama niya sa kanyang gawain, sa kanyang misyon. Mga simple at ordinaryong tao, pero magsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. At iyan ang inaasahan ng Diyos sa atin, na tayo na Kanyang itinuring na mga anak sa bisa ng binyag ay tunay na magkakaroon ng personal na pakikipagrelasyon sa Kanya. At ang bunga ng pakikipagrelasyon na ito ay ang pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Kanya. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na tunay nawa natin siyang makilala
upang lalo nating siyang mahalin at sundan. Amen.